Praise the Lord. Ito yung gusto natin pag-usapan. Sama-sama sa paglago, sama-sama sa paghayo. Ang Panginoong Jesucristo, when He said in Matthew chapter 28 verse 19, sabi niya, humayo kayo at lumikha ng mga convert. Magkaroon ng maraming converts. Yung ba sabi niya? Yung ba sabi ni Jesus? Then, sabi niya, humayo kayo at magkaroon ng maraming, sabihin nga natin sabay-sabay, disipulo. Sa English. Disciples. Gusto niya maging disciples. Ayaw niyang manatili tayong hindi lumalago sa pananampalataya. Ang nais niya tayo maging mga disipulo, maging mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang ma-convert, hindi lang sumampalataya, but to grow in faith. Isang malakas na amen po. Amen. Kasi ito ang survey, sabi sa isang survey, 10% lang daw ng church members ang active, while the 90% are not active in ministry. Hindi naman totoo sa City of Hope. No? Siguro sa atin ay malaki, hindi 10%, but bigger than that. Okay? Si Apostle Paul, sabi niya, hindi yun ang design ng Diyos para sa church. Ang design ng Diyos para sa church, ang church as a whole will serve the Lord. Sama lang sa amen po. Amen. Kabuuan ng iglesia dapat naglilingkod sa Panginoon. Kaya sinulat niya ito sa mga taga-Epeso. Let's read Ephesians chapter 4 verse 11 at sumusunod. Basahin natin ang sabay-sabay. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba ay mga evangelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Tingnan natin itong verse 11, no? Ang sabi rito, binigyan ng kaloob, hindi posisyon. Hello? Hello? Pwedeng hindi ka tawaging pastor, pero you have gift of pastor. Hello? Kahit sa one-on-one. Kapag nangangalaga ka ng mananampalataya, kahit isa yan, meron kang pagpapastor. Dito nakikita ko talaga, no? Si, wala rito ngayon, Sister Lynn. May gift siya ng pastoral. No? Si Sister Lynn, si Saneng. Nanay Telma. Mga gift niya ng pastoral. Kaya hindi sila mga pastor. Diba? Ngayon, ang sumalo ng OBS, Sister Jem. May mga gift ng pastoral. Sa music, ganun din. Diba? Nandiyan si Kuya Alfred, si Brother P. Okay? So, they have gift of pastoral. Gift yan, hindi yan posisyon. Okay? And then, verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Kaya may kaloob para ang buong katawan ni Kristo ay tumatag. Lahat ng miyembro madisipulo. Verse 13, sabay-sabay. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse 14. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga tao ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at paglilinlang. 15. Sa halip sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Verse 16. Sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamagitan ng pag-ibig. Pinagpala na po pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ito yung sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. At ito ay sinulat hindi lang sa isang church. Ito ay isang local church. Okay? City of Hope Canlubang is one local church. But when Paul wrote, when he wrote this letter,
intended to many churches. No? Ito ay ibinibigay, ipinapangaral sa maraming iglesia sa Efeso. No? Ang nais niya, maraming makabasa ng sulat na ito dahil sa kanyang layunin. At ang layunin na ito, turuan ang mga local churches na, sabi-sabi nga po yung kulay dilaw, pagkakaisa. Magkaroon ng pagkakaisa ang iglesia. No? Dahil si Jesus lamang ang ulo, nag-isa ang ulo, kahit iba-iba ang kaloob, iba-iba ang bahagi natin, we have only one Lord, and that is the Lord Jesus Christ. We have one head. Can you say amen to that? Amen. No? Isang ulo, isang pangulo, at iba-iba ang bahagi, ang layunin para sa isang layunin, maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Sapagkat ang iglesia ay tinawag para maging alipin. Hello? Iglesia may mga pribilehiyo, pero huwag kalimutan, we are called to be servant. Tayo mga alipin, tayo mga lingkod ng Panginoon at naglilingkod tayo para sa Kanya. Anong uri ng paglilingkod? Paglilingkod sa loob ng church at paglilingkod sa labas ng church. Meron gano'n. Paglilingkod dito at paglilingkod sa labas. Kahapon, na isang araw, yung mga dumalo sa camp, youth camp, sorry, iba hindi nakadalo, no? Sila, sunod iba, dalo kayo ng camp. Maganda yung camp. Si Sinus, inggitin natin si Sinus. Maganda yung camp. Ngayon, ang response ng mga kabataan sa Banyadero, gumawa, ang response sila doon sa camp, no? Na-challenge sila. Gumawa sila ng isang mission team. Tanong sila sa akin, Pastor, na magandang pangalan ng mission team. Sabi ko, matagal ako nagsumagot, siguro ilang araw dumaan bago ko nagbigay ng sagot. Sabi ko, you may call your team as COH Lights. Okay, mga ilaw. Kay mga ilaw. Kasi gusto nilang umayo. Ayaw nila sa loob lang ng church, gusto nila lumabas at tumayo. At unang hayo nila kahapon. Punta sila ng Banlig. At humayo sila doon. Marami sila siguro. Mga mahigit 10. Ngayon, kagabi, nag-text. Pastor, pag-pray nyo kami. Ay, bakit? Tumaob yung aming bangka. Tumatawid sa ilog, di ba? Tumaob ang aming bangka. Wala naman nasaktan. Pero nag-practice pa rin sila. Kahit amoy kanal na sila. Nag-practice pa rin sila sa praise and worship kagabi doon sa Banyadero. So, kita niyo yung mga kabataan na naglilingkod sa loob at sa labas ng church. Tingnan natin yung paglilingkod sa loob ng church. Sabi sa verse 11, and let's read together, sabay-sabay. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba yung mga evangelista, ang iba yung mga pastor at mga guro, no? Pagka titingin kay Pastor Ferdy, this is not a position, just a position, but a gift. Ito yung kaloob. Pag meron kayong kaloob ng pagtuturo, gamitin nyo. No, kaya ako, kahit 3 beses mag-preach in a day, masaya ako. Mag-preach 4 times in a day, masaya ako. Because this is the gift God given me at kailangan gamitin. Tanungin mo katabi mo, ano kaloob mo? What is your gift? Sabi mo, walang gift ng pag-upo, ha? Pero meron gift ng generosity, no? Meron gift ng faith, yung mga nagpe-pray. Habang si Pastor nagpe-preach, may nagpe-pray. Those are gift of faith. Meron gift of service. Pagkatapos ito, naglilingkod sa atin. Sila, Sister Evie. Diba? Gift of service. Marami tayong pwedeng gamitin para sa ikalalagaw ng ating iglesia. Tuklasin natin anong kaloob meron tayo. No? Verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Magiging matatag ang katawan ni Kristo kung ang lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Dahil ang itsura ng katawan ni Kristo kapag kalahati lang gumagalaw, di ba? Ano mo yung na-stroke? Di ba? Meron kaming kasamang pastor, punta ng Tagaytay, di sila makatawid
Sabi niya, teka, gagawin natin yung style. Para siyang stroke. Lakad siya doon sa gagawin siya. Naghintuan naman yung mga sakyan. Pero sagwa niya, tingnan kasi. Sagwa ng kalahati, ba? Gaganon siya. Tapos nung nasa gitna siya, tumakbo. Pero ganun ang itsura ng iglesia na ang kalahati lang nagpa-function and the other half hindi nagpa-function. Sabi sa Katoliko, hindi ganon. Dapat lahat naglilingkod. Amen po ba? Amen. Sa iba-ibang kaparaanan. Of course, hindi lahat nasa harapan. Of course, hindi lahat ay nakikita ang paglilingkod. Okay, verse 13, sabay-sabay. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. No? So, ang unang nais, no, ang unang disenyo ng Diyos para sa church ay ang mga miyembro ay maglingkod sa loob, no? Yung mga kaloob para sa pagpapatatag ng pananampalataya ng bawat isa. Ano bang literal na kahulugan ng salitang maging ganap, no? Ang kahulugan ng mga salitang maging ganap ay, ito yan, let's read together. To become mature in our knowledge of the truth and Christian character, no? Lumalim sa pagkakilala, lumalim sa pagkaalam sa katotohanan. At alam natin, kapag lumalim ka sa pagkakilala at pagkaalam sa katotohanan, ang kasunod nun, lalago rin tayo sa ating pag-uugali. Amen po ba? Sa verse 14, hindi na sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. No, kapag lumalim ka sa pagkaalam sa katotohanan, hindi ka basta mapapaniwala ng iba. No, hindi na tayo maililigaw, sabi diyan. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangat ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Okay? So, pag lumalim sa katotohanan, lumago sa katotohanan, hindi tayo basta mapapaniwala ng mga maling aral. Amen po ba? Amen. Ang maling aral ay nagdudulot ng maling pamumuhay. Sa kabilang banda, ang matuwid na aral ay nagbubunga ng matuwid na pamumuhay. Amen po ba? Amen. Pag tamang aral, tama buhay. No? Saan ba natin nabasa yan? Nabasa ko sa isang libro, Orthodoxy produces orthopraxy. No? Ortho means right. No? Doxy, doctrine. No? Doctrine. Ortho, right. Praxy, practice. Right doctrine produces right practice. Amen? Kaya ang pag-aaral, paglalim sa katotohanan ay pagtuwid ng buhay. Amen po ba? Paglalim sa katotohanan ay paglakad sa katuwiran. Amen po ba? Ito ang dahilan kung bakit discipleship is a long process of learning. Hindi pwede huminto. Hindi pwede huminto. Kanina nagkaawitan tayo, si Yahweh, ang ating Diyos. And then while we praising, binabalik ako ng Lord, saan ako nagsimula. No? Tagal na, no? Kung ako'y nagpapastor na for more than 30 years, no? 37 years na ako nagpapastor. Just imagine. At babalikan ko yung mga unang pang karanasan bilang Kristiyano. Tapi hindi ka nagbago, Panginoon. You never change. Ang iyong paggabay, ang iyong pabor, ang iyong provision, pag-sustain, pag-alaga, no? Pag-nurture. Hello? Hindi nais ng Panginoon tayo hihinto. Nais ng Panginoon ay magpatuloy sa pagkatuto, no, sa katotohanan. Tayo ay nasa patuloy na proseso ng pagbabago ng Diyos sa ating buhay. No? Proseso ang pagbabago. Kahit matagal na Kristiyano, meron pa rin mga bagay na dapat baguhin, na dapat alisin. At minsan ang pag-discipleship, hindi lagi maganda na relate natin. Sabi nga ng isang preacher, ang Kristiyanong mahilig sa himala, kalimitan malata. Hindi luto.
Ang Kristiyano mahilig sa himala, kalinitan ay malata. Alam niyo yung malata, no? Yung kanin, hindi lutong-luto. Okay? Minsan ang discipleship, masakit. Taas nga ng kamay ng mga nagpahilot na, taas ng kamay, yung mga napilaya nagpahilot. Masarap? Masarap magpahilot? Hindi, no? Masakit. Pero after that, okay. Tama po ba? That is discipleship. Ang discipleship minsan, kumbaga, walang sakit. May sakit minsan. Diba? Yung pagtutuwid, minsan masakit. Pero we need to learn. We need to learn. Amen po ba ron? Habang hindi pa tayo lubos na ganap, ay meron pa rin discipleship or equipping. Hindi pa lubos. Hindi pa lubos, so kailan pa natin ng discipleship? Kahit si Pastor Ferdy, meron pa rin siyang mentor, na-teacher pa rin ako kahit nakagraduate na ako sa seminary. Na meron akong mentor from Canada, like ko binabanggit sa inyo. Once in a while, nakikita kami and marami kami pinag-uusapan about the ministry, about the mission. At patuloy ako natututo. Pagbabasa, no? Mahirap kasi sa pastor, preach ng preach. Pero kailangan niya rin ng feeding. No? Kaya pagpunta kayo doon sa room namin ni Joy, parang library. Napakaraming aklat. Pastor ko yung mga aklat. Pero dapat mamili rin ng aklat. Hindi basta aklat, kundi mamili anong narapat na aklat. Verse 12, ito sabi, sabay-sabay, ginawa niya ito upang ihanda, yung sa English yung ihanda, to equip sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. No? To equip. At itong ibig sabihin ng equip. Let's look at this picture. Ano nakikita nyo? Lambat na nire-repair. Lambat na nire-repair. Literal meaning ng equip is repair. Ano ba sa Tagalog yung repair? Kumpuni. Ibig sabihin ng equip, pagkumpuni. Okay? Alay kong ang mga example dyan, yung napilayan at hinilot. Itinama. Okay? Kasi Paul George, saan na ba naglalaro si Paul George? Sa NBA. Minsan, parang nag-layup pa siya o nag-duck siya, tapos biglang gumano yung, alam ko niya na ni Christian, gumano yung paala. Sila gumano, no? Baling-bali talaga. But after rehabilitation, galing uli, no? Yan ibig sabihin ng equipping. I-repair, tapos gagaling ka na ulit. Sa konteksto naman ng church, lambat. Lambat. Bakit nagkakaroon ng sira? Tingnan mo yung katabi mo. Bakit nagkakaroon ng sira? Tingnan mo yung katabi mo. Pagkalit ka dyan. Yan ang sira. Hello? Pag nagtatampo ka dyan sa katabi mo, ay sa likod, tingnan mo yung likod mo. Baka nagtatampo ka dyan. Kaya i-repair. Need repair. Hello? Hello? Dahil pag yan na-repair, united na uli siya. Buo na uli siya. Pero habang may sira, listen, kahit gaano kadami ng isda, wala kang mahuli. Do you understand? Kahit laksa-laksa pa yung isda dyan, ilagay mo yung lambat mo, paghila mo, ubay walang laman, ay butas pala. So we need to equip. We need to repair. Isang malakas sa amen. Para sa equipping o repair, upang maging handa tayo sa ating paglilingkod. Ihanda tayo sa paglilingkod. I-repair for service. Equip ang church for service. Lagi ko sinasabi, ang identity, isa sa identity ng church is servant. Lingkod. Church is servant. Church, City of Hope, Canlubang was sent here to serve. Isang malakas na amen.
isipin natin, ano ipaglilingkod natin sa community na ito? Hindi tayo mananatiling masaya, nagtitipon-tipon, may warm fellowship, may magandang relasyon sa bawat isa. Hindi yun, hindi yun. Meron tayong dapat gawin. Anong kailangan ng community na ito na kailangan paglingkuran ng iglesia ito? Isang sa amen. Amen. Ako nakikita pa mga kabataan. No? Diyos na nagdadala sa atin ng kabataan. Ito, sila Gian, sila Cyril. At kahapon madami sila. At ang nag-share ng gospel ay si Angeles. Pastor Angeles pala ito. Mga kabataan. Maraming kabataan dito. Kapag hindi dinala sila sa church, hindi nila dinala sa katotohanan, sino mag-impluensya sa kanila? And I think we have this place, a good place. We can accommodate youth in this place. Tama po ba? At turuan sila. Okay? So, tingnan natin. Pray tayo. Lord, anong gusto mong pagawa sa amin sa lugar na ito? Anong gusto mong pagawa sa amin? Para saan ang equipping o repair upang maging epektibo at mabunga ang ating paglilingkod? Ika nga, paano makakalaro si Paul George kung gaganon-ganon siya ng pilay? Bali yung paa. Pero gumaling ulit. Dahil na-repair. Naging epektibo ulit. Pangalawa, paglilingkod sa labas ng church. Verse 16. Basahin nga po natin, kulay dilaw lang. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan. Just imagine if every one of us are active in doing God's mission, in a year, talaga hindi na natin kaya rito mag-worship. Siguro magdalawang worship tayo, pero mahirap kasi pwede rin naman, basta may pagitan ng mga 1 oras para aalis mo na ibang motor at ibang sasakyan daw bago may kabila naman. Pwede naman. Pero pray tayo na malaking lugar. Pray tayo. Ngayon pa lang mag-pray na tayo. Lord, bigyan mo kami ng malaking lupa, malaking lugar para sa pagsamba. Amen po ba? Lumalaki ang katawan. Pag sinabing lumalaki ang katawan, may mga nangaliligtas, may mga naaakay, may mga na-convert, at patuloy na dinidisciple. 16b. Basahin natin sabay-sabay. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamagitan ng pag-ibig. Nagsimula lahat sa kalusugan. Nagsimula lahat sa equipping. Hello? Hindi baliktad na dumami muna at equip. Hindi. Equip ang miyembro, ihanda ang miyembro, lulusog ang iglesia, at ang iglesia ay lalago. Health means growth. Amen? Tama po ba? Mga bata, ba't ang bagal lumaki ito? Ba't ang bilis lumaki nito? Ito isa healthy, isa hindi. Health means growth. Naging malusog ang iglesia, siya'y lalaki. Kapag may discipleship o equipping, ay magiging handa at epektibo ang isang Kristiyano sa paglilingkod, sa labas, o sa paghayo. Kaya nga po, meron tayong discipleship makers training. Yung leaders are required to attend. Hindi pa na-schedule yun. Leaders are required to attend discipleship makers training. Pero yung iba na gusto dumalo kayo. Discipleship makers training. Daluhan natin yan. Okay? Kaya hindi tama o pwedeng may discipleship or merong equipping pagkatapos walang paghayo pag mimission. Di ba? Hindi pwede. Sa Pilipinas kaya merong balikatan. At napadalas ang balikatan. At hindi lang sa Amerika nakipagbalikatan ang Pilipinas. Dumating Australians, nakipagbalikatan ang Pilipinas. Dumating ang mga Japanese, dumating ang mga French, nakipagpartner ng Pilipinas sa balikatan. Kasi alam ng Pilipinas na merong banta. May banta sa ating seguridad. Tama po ba? Hindi natin alam ang isip ng mga leader ng CCP, no?
Chinese Communist Party. Hindi natin alam ang isip nila. Pero, ang Pilipinas naghahanda. Naghahanda para saan? Kasi merong pakipagbaka. Future fight, future war. Huwag naman. Pero naghahanda. Something like that. Church naghahanda rin para saan? Paghayo, pagmimisyon. Amen po ba? Bakit naghahanda? Para sa pagmimisyon, para sa paghayo. Hindi yung attend ka ng discipleship, nag-i-equip ka para sa ulo lang. Yeah? For head knowledge lang. Hindi yun ang plano. Ang plano, equipping to serve. Amen po ba? So, ang resulta ng discipleship or equipping ayon kay Pablo ay lumalaki ang katawan, sa madaling salita, nagkakaroon ng church growth. No? Merong church growth. Ang church growth ay parehong paglago, no? Sa quality or health at sa Christian character, at paglago sa quantity o pagdami ng mga maakay sa pananampalataya. Inimagine ko a year from now, 2 years from now, gaano nakalaki ang City of Hope. Ako papasalamat sa Panginoon. The Lord is favoring this church, blessing this church. Pipray ako, Lord. Kailangan namin ng mga musician, mga marunong sa music. Of course, sila nakakanta, no? Pero hindi siya musician. Then the Lord brought us si Fee, no? Nakatulong si Fee sa atin. Pastor JP nakatulong sa atin. No? Maraming mga kumakanta. Okay? So, ang Diyos ang siyang nagdadala sa iglesia. Ang Diyos ang nagpapala sa iglesia. Kaya ang paglago ng isang local church ay nagsisimula sa loob. No? Sa loob ang paglago. Start with discipleship or equipping. Patungo sa labas. Paghayo o pagmimisyon. Amen po ba? Nagsisimula sa loob, palabas. Si Pastor Ferdy, ang trabaho niya, mag-disciple through the pulpit. Discipleship through the pulpit. Mahalaga ang pulpito. Okay? Pag hindi nalagaan ang pulpito, no? Ito yung pagkakataon na nandito maraming miyembro, nandito ang kabuuan ng miyembro ng iglesia. Kaya mahalaga ang pulpito. Okay? At kaya nga po ginagawa ko ngayon, pag gumawa ko ng sermon, papadala ko sa mga pastors. Aralin nyo, i-preach nyo rin. Kaya kung ano pinipreach dito, yun din ang preaching sa Gentry, sa Dasma, sa Sogoy, Sorsogon, at sa iba pang lugar. Iisa lang. Okay? Kasi mahalaga. Sayang yung pagkakataon na i-share ang katotohanan through the pulpit. Amen po ba? Kaya kung walang discipleship, tingnan natin to. Kung walang discipleship, ano mangyayari? Ano mangyayari pag walang discipleship? Ha? Ano mangyayari? Nakakawala yung isda. Hindi mahuli isda, nakakawala. Tama po ba? Ngayon, paano tayo ma-equip o ma-disciple? Basahin natin sabay-sabay. Kaya natin tumayo. Ito ang paraan para tayo ay ma-disciple o ma-equip. Okay? Hindi naman isang paraan lang. Maraming paraan. Basahin natin sabay-sabay. Una, sabay-sabay. Dumalo sa pagsamba, outreach Bible study o training, seminar, at makinig sa pagtuturo. No? That's number 1. Magkaroon tayo ng willingness to listen. Willingness na matuto, no? Sa mga nagtuturo sa church. Pangalawa, sabay-sabay. Maging habit ang pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos. No? Ito ang paborito ko ngayon Bible, yung Pinoy version. Magbasa ng salita ng Diyos. Pangatlo, sabay-sabay. Mag-join tayo sa mga online na gawain ng City of Hope. We have so many online activities. Now, meron tayong Saturday and Sunday, pag hinilay, alas 6 ng umaga. Pag Sunday, alas 10, meron tayong online worship. Pag Wednesday, meron tayong prayer meeting. Daluhan natin yung mga online na yan. So, sa bahay, sa trabaho, saan man, na-equip tayo. At
Okay? Next, sabay-sabay. Galing magbasa ng mga Christian books na nakatulong sa ating paglalago. Isa sa design ni Pastor, magkaroon ng isang church na mayroong library at doon sa library may coffee shop. Iba, magko-copy lang, walang basa-basa na. May library, may coffee shop. Okay ba yan? Pag-pray natin. Okay. Next, sabay-sabay. Teka muna, meron pala, may promotion pa. May coffee shop at may tupig ni Alfred. Okay. Panguli, sabay-sabay. Sumama at makilahok sa mga gawaing paghayo at pag-misyon. Magaling matuto sa online on-the-job training. Lagi ko sinasabi, magkakaroon tayo ng overseas mission trip, sabi ni Joy. Plano mo na, kausapin mo na si Pastor Edu para yung mga gusto sumama sa cross-cultural mission trip. Maganda na at mag-pray. We go to kung tatlong bansa, kaya na tatlong bansa na mag-backpacking. Kaya mag-backpacking na para mabilis ang kilos. Pwede yung Vietnam, Cambodia, Thailand, pwede yan, backpacking. Pero maganda yan, no? Mag-mission, humayo. Kahit hindi sa ibang bansa, kahit dito, sumama sa paghayo, sumama sa pag-mission. Amen po ba? Sa ganon, sama-sama tayo lalago, sama-sama tayo hahayo. Isang malakas na amen. Amen. Tayo manalangin sa Panginoon. Let us pray. Naging ng Diyos kami nagpapasalamat sa mga katotohanan na binahagi mo sa amin sa umagang ito. Hindi kami magiging epektibo sa paglilingkod sa inyo. Kung una sa lahat, hindi kami ma-disciple, hindi kami ma-equip. At ito ang nais mo, Panginoon. Ito ang layon mo. This is your plan. This is your intention, Lord. At pinapasa mo sa amin yung plano mo ito. Na kami ay hahayo. That we will go and make disciples of all the nations. At di namin magagawa yung Panginoon if in the first place we're not discipled. We're not equipped. So Lord, pray by your grace. Raise up people with gifts and equipping your people here in Seed of Hope Kanlupang. Equip sa pulpit, equip sa training, equip sa on-the-job training, equip sa maraming paraan. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat dahil ikay Diyos na sa lahat ng dako at mapapagpala mo ang iyong mga anak saan man naroon. Dahil may pangako ka, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. You are our God. You are our good shepherd. Yung mga may karamdaman sa oras na ito, Panginoon, amin dinadalangin si Precious, healing in the name of Jesus. Nanay Noemi, in the name of Jesus, pagalingin mo. Si Sir Ann Coralde, in the name of Jesus, pagalingin mo. Si Len, in the name of Jesus, iyo pong pagalingin. At iba pang naririto, Panginoon, may karamdaman. Idampi ng iyong makapangyarihang kamay ang bahagi ng may karamdaman at maranasan ang kagalingan sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Panginoon, igawad mo yung mayamang basbas, bendition para sa bawat isa sa amin. Iingatan mo kami, Panginoon. Sasamahan mo kami. Patuloy na pakapuspusin ng banal na Espiritu upang laging maging handa sa paglilingkod sa inyo. Maghari sa amin ang iyong kapayapaan at kagalakan, ang iyong kalapitan, ang iyong pabor, at ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Amen.